po mga kamanang, kamusta po? Ngayon naman pong araw ay nandito po tayo sa Area 3. Di ba ho, kung mapapansin nyo ako, lagi ako nasa Area 1, nasa Area 2. Ngayon, andito naman po tayo, kasama natin si Lolo. Ayun nga ho, tayo po'y gumising ng maaga para makasabay ni Lolo dahil nga po si Lolo ay maaga kanina. Dahil ngayon po ay may patanim siya. At ang gagawin po natin ngayong araw ay magtatry po tayong magtanim ng palay. Magbunot ng dapog. O yun, tama na. No? Minsan hindi ko talaga mabigkas yun eh. Ayun. Yun, magbubunot ng dapog, magtatanim. Ayan. Kung napanood nyo po yung vlog ko na nag-harvest tayo ng palay. Ayan, kumbagay dun, tinaray din natin kung paano mag-harvest, kung paano magpukpok, o yung tinatanggal yung mismong palay dun sa pinakang dayami. Ganon. So, ayun. Ngayon naman po, hindi man po tayo expert, hindi din po ako sanay sa pagtatanim. Gusto ko lang po ma-experience kung paano nga ba yung ginagawa ng mga magsasaka para magkaroon tayo ng bigas. Ayan ho. So ngayon, doon naman tayo sa proseso ng simula kung paano nagkakaroon ng bigas. Ayan, samahan nyo po ako. Pero bago po tayo pumunta doon, dapat ay tayo maglinis daw muna dito, sabi ni Lolo. Opo. Kasi, ayun ho, papayagan daw niya ho tayo dun, kaso tayo magwawalis muna dito. E di yun, tayo pa magwawalis muna dito at samahan niyo po ako. At saka, magluluto din po tayo dito ng saging na binikol kasi madami po dito saging na binikol pagpunta ko. E di ayun, tara ho, samahan niyo ko, tara. Ang tawag daw po dito ay binikol. Ayan, atin pong ilalabo ng may meriendahin po mamaya. Yan, lagyan lang po natin ng tubig. Tayo po muna yung maglilinis din. Daming saging. Nawawalsan ko pero pagod na ako. Pero kung kindalula, talagang yung maghapon nilang gawain ay kulang na kulang pa eh. Naari na po yung ating saging. Yan. Po, tapos na tayong magwalis din, kaya pupunta na tayo doon. Tara. Andyan lang po sila, yan. Buti nga po, malapit lang. Di nilang sa unahan ng bahay. Ayan. Nakikita nyo po yan. Yan. Pupunta tayo dyan. Ang dami hong tao, pero hanapin natin si Lulu. Nalalim, bibi? Okay lang. Doon ka, doon. Doon yun, madalang-dalang. Ang mga magkakabayo, ang mga ambing na. Marami na ng palo sa atin. Ay, pangay. Wala ka. Binapalag yung mga napapa. Kasama ko yan sa paghahanap buhay. Yan na rin. Oo. Napulong ka na. Yan na rin, oo. Uy. Oo. Oo. Pagtapos ay susuot mo rin din yung mukha ko. Din suot oh. Kalong bata ko, bata ko may maliit yun yun. Yan, impit na siya. Kanari ang bunot sa dulo. Ayun sila, mukha sila galing. Ilang buwan to Lolo bago tumubo? 15 araw. Yung ganito. Ay, di ba? Nakaano na Nakasinta na ah. Yan, suot mo gano'n.
Parang kumunoy. Nalubog. Yan. Ayusin lang po natin aral dito. Kung titingnan po natin itong pagbubunot natin din, mukha lang po talaga siyang madali. Pero sa totoo po, kahirap din kasi kailangan po talaga dahan-dahan at may pag-iingat po talaga habang binubunot ito. At kung makaka-experience po talaga tayo ng gantong pagbubukid, dito nyo po talaga mapapatunayan na sobrang sisipag talaga ng ating mga magsasaka. Dahil yung ganito po talagang pagsasaka ay hindi po talaga biro. Kailangan talaga yuko dito, yuko doon, ng ilang oras ay talagang nakakapagod bagi ganun. Pero kahit ganun po, masaya po sila at mga nakangiti kasi habang andito po tayo sa lugar na are, talagang nakikita ko po yung pagtutulungan nila. Tapos kung paano po sila nagiging masaya dito sa kanilang ginagawa kasi habang gumagawa sila, nagkikwentuhan sila, nagtatawanan, yung ang saya-saya po nila sa ginagawa nila. Sa paglilinang, talagang kailangan po talaga, talagang malakas ang iyong pangangatawan. Kasi ito po yung physical na trabaho eh. Yung iba nagbabayad pa ng gym para lumakas ang kanilang pangangatawan, para gumanda. Pero yung ating mga magsasaka, araw-araw silang nagtatrabaho, araw-araw na i-exercise yung kanilang katawan. Wala nang bayad yung kanilang pag-gym at araw-araw naman silang na-exercise, may sahod pa sila. Pero kagaling po talaga kasi yung gana rin pagbubunot ng dapog, basic na basic lang sa kanila, ang bilis nilang magbunot. Ay para silang mga robot ay. Abay, samantala po ako, ilang piraso pa lang yung nabubunot ko, sila may isang kinis na. Tsaka parang walang-wala lang sa kanila yung trabaho ay ako nga po'y kalahating oras pa lang ganaganar Abay, kasakit na agad ng aking likod. Para na akong matanda bigla. Pero ito po, seryoso mga kamanang, ang bawat magsasaka po dito sa atin, sila po talaga ang tunay na haligi ng bayan. Dahil kung wala po ang sipag at pagtsatsaga nila, ay wala po tayong makakain. Dahil ang bawat butil po ng bigas, mga prutas, mga gulay na atin pong kinakailangan sa araw-araw para makakain. Yan po'y galing sa pagod, sa pawis, sa pagtsatsaga, sa sipag ng mga magsasaka talaga Kaya masasabi ko din po talaga na sila ang tunay na bayani na walang kapa. Pero may dalang biyaya para sa lahat. Diba? Dito din po natin makikita na ang yaman ay hindi laging ginto o pera. Minsan ito ay nasa lupa o putik. Ito pong pinakang green na ito, yan po yung pinakang itatanim natin dito sa pagpapalay. Itong buong ito po, yan po yung pagtataniman ng ating pong binubunot kanina. Diba, ang lawak? Balik po muna tayo dun. At tayo'y magbabanlaw dun sa ilog. Ayan. Ayan. Yung ating ganun kaputik. Hanggang dito yung hanggang dito ko po yung pag-apa ko. Malalim talaga. Compare nung nag-harvest kami, hanggang dito lang ngayon hanggang dito. Sa pagpapalay po talaga, kumbagay mahirap din kasi ang daming proseso. Tapos halimbawa, ikaw yung may-ari, kumbaga si Lolo ho, kumbaga siya yung nagpapatanim. Kumbagay, hindi po laging swerte. Kadalasan nga ho, kapag yung anihan na, talagang doon pa mismo bababa yung palay. Kaya kawawa po talaga yung magpapalay. Pero hanga din po talaga ako kay Lolo Kasi syempre, kumbagay, pagpapalay na din talaga yung kinagis na nila, pagsasaka. Kaya miski maliit yung kinikita nila, tuloy pa rin sila. Kasi iniisip na lang din po talaga ni Lolo na in case na hindi siya, kumbaga lugi siya, at least yung bigas na kakainin po sa bahay, hindi na bibilhin. Kumbagay sariling ani na. Hanga din talaga ako kay Lolo kasi nga ho,
hindi din po talaga sure ang kita sa pagsasaka sa pagpapalay Kasi diga ho, ang palay yan naman ay talagang buwan bago mo kitain. Tapos ang nakakaawa pa minsan kapag ibebenta na sobrang baba ng presyo. Kumbagay, lugi talaga, palugi. Imbis na makabawi. Kaya yun po, ang iniisip na lang din talaga ni Lolo, kaysa na bilhin pa yung bigas, edi magpapalay na lang para may sariling pangkainin. Hindi man makabawi sa kita, at least po yung sariling kainin sa araw-araw, kumbagay nandun na, hindi na po problemahin. Yan ho, kayo babalik na doon. Okay na naman po, nakapaglinis na tayo. Ayan po, tayo naman po ay nakapaglinis na oh. Yan. Compare kanina, sobrang putik. Kaya po ibabalik na sa bahay. Ayan po, pupunta po ulit tayo doon at ngayon po nagtatanim-tanim na sila nung binunot natin. So ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano yon. Tara! Ayan, kung mapapansin nyo po, itong part na to, may mga tanim na po. Yan po yung nataniman na. Tapos yung po nanguha ng dapog dito. Hindi pa po tapos kasi ho, ang dami po, balam din po talagang magbunot-bunot ng dapog. Ayan. Para pong nagbabadyang panahon na. Kabilis din pong mataniman na rin oh. Talagang tapos na. Naman pong nasa babaan dini, tas dini yan, hindi pa po natataniman yan. Bale, ito lang po, tapos yun, tinataniman din. Ayan. Ano po yun, isa-isa lang? Isa, dalawa nini. Isa, dalawa po. Dalawa. Hindi tatlo pag may liit. Yan. Yung kanila. Yung natin ng ganyan. Ang bilis nila, nandito pa lang ako. Di naman po tayo expert. Ayan, magta-try lang. Kukuha kayo dito, isa or dalawa, tapos ibabaon nyo. Tiga, ang bagal ko. Ayan lang. Di pa pantay yung gawa ko Di ba ho, sobra talagang daming proseso bago magkaroon ng palay. Bago nga po tayo magtanim ng ganari, ari po'y inaararo pa para po lumambot yung lupa. Yung iba po, ang gamit ay yung kalabaw, yung iba naman po ay yung dimotor na. Bilis ho nila, ang bagal natin. Lolo, pag di pantay sa akin to. Hindi pantay yung aking gawa. Nagsisigsagi. Ayan ho, talagang pagkibing-kibing at pasigsag-sigsag yan. Ay, sa akin talaga yan. Sobrang thankful ko din po talaga kay lolo't kay lola na sila po yung naging magulang ni nanay. Dahil simula bata po talaga ako, ang dami ko na pong natutunan sa kanila. At masasabi ko pong hanggang sa tumanda ako, hindi ko po malilimutan yun. Talagang madadala-dala ko po yan at talagang maiikwento ko pa sa magiging apo ko. Ay, grabe naman yan, apo agad. At ganun din po sa mga magsasaka at talagang hanga din po ako sa kanila kasi kahit pagod na po sila, ipatuloy lang po silang gumagalaw at nagtatrabaho dahil nga po, ang bawat butil na kanilang tinatanim ay talagang magiging pagkain, magiging lakas at magiging buhay po talaga ng marami. Kaya gusto ko po magpasalamat sa mga magsasaka po na hindi po sumusuko sa pagtatanim. Maraming salamat po sa inyong sipag, sa inyong tiyaga at walang sawang paglilingkod. Kahit minsan nananakit na ang inyong likod, basa ang mga damit at marumi ang mga paa,
tandaan nyo po na ang inyong gawain ay talagang nagbibigay buhay sa lahat. Lalo na po ang palay dahil alam nyo naman po na kapag kumakain tayo mga Pilipino ay hindi po talaga mawawala ang kanin. Ito pong ating mga tinanim ay balang araw po at pagdating po ng ilang buwan, magiging kulay ginto na po ito. Ayan. At dito na nga po ulit magsisimula yung pag-harvest, paghahampas ng palay, pagbibilad para maging bigas. Ito ho yung ating ginawa. Ayan. Hindi pantay, kibing-kibing. Tapos ang layo na nila, andun pa lang yun sa atin. Pero hindi ko na po tatapusin kasi hindi siya pantay-pantay oh. Baka lalo lang magulo yung kanilang pagtatanim. Yun po, hanggang dito na lang po yung pagtatanim ko kasi sinubukan ko lang naman po and hindi talaga siya makadali, nakakapagod. Hanggang doon pa lang yun na, hanggang dito pa lang po yung nagagawa ko pero ako'y pagod na. Ay. So yun, ibig sabihin na po hindi talaga madali ang pagpapalay. Ayan po, kahit papaano naman po, nagkaroon tayo ng bagong experience yan. Kumbagay, naranasan po nating magbunot ng dapog, tapos yung magtanim po ng palay, yan. So, ayun po, sana po yung may natutunan kayo sa aking vlog at salamat po sa mga sumusuporta po sa amin at palagi pong nanonood. Ayan po, mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye!